Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Philippine National Police naghigpit ng seguridad sa paligid ng Senado at ilang panlugar bilang paghahanda sa impeachment trial. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinimok ang mga presidential scholar ng programang Bawat Bayan Makikinabang na tapusin ang kanilang pag-aaral gamit ang suporta ng gobyerno. Caraga Region, mainit na tinanggap ang mga unang batch ng atleta na lalahok para sa 2026 Palarong Pambansa. Ako si Froilan Hernandez Jr. para sa PNA Headlines. Naghigpit ng seguridad ang Philippine National Police sa paligid ng Senado ngayong araw sa pagbubukas ng trial sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inilagay ng PNP sa heightened alert ang mga tauhan nito sa Metro Manila at mga katabing rehiyon. Ito'y bilang paghahanda sa mga kilos protesta na maaaring mangyari habang ginaganap ang trial. Matatanda ang ilang taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa ang nagprotesta sa labas ng Senado noong nakarang linggo nang lumabas ang umano'y arrest warrant ng International Criminal Court or ICC laban sa kanya. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakabantay ang kapulisan sa paligid ng Senado at sa ilang pampublikong lugar sa Metro Manila at sa Davao City na baluarte ng pamilya Duterte. Tiniyak niyang pananatiliin nila ang kaayusan habang binibigyan sila ng puwang para sa mga magpoprotesta. Bukod dito, nakabantay din ng PNP sa social media kasunod ng paglitaw ng mga post na nanghihikayat na maghasik ng karahasan. Sinabi ni Nartates na nakikipag-ugnayan na ang kanilang anti-cybercrime group sa Department of Information and Communications Technology para hanapin at panagutin ang mga netizen na sangkot dito. Nauna nang inulat ng DICT ang 5 persons of interest na nag-post ng fake news at naghihikayat ng manggulo kasunod ng nangyaring barilan sa loob ng Senado. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tinaguriang presidential scholar na pakinabangan ng husto ang suportang ibinibigay ng gobyerno at tapusin ang kanilang pag-aaral. Personal na binati ng Pangulo ang mga scholar mula sa mga piling barangay ng Makati City sa bigayan ng tulong na ginanap ngayong umaga sa Makati Coliseum. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na edukasyon pa rin ang pinakaimportanteng pamumuhunan ng gobyerno sa potensyal ng kabataan. Bilang mga lider at negosyante sa hinaharap, inaasahan na mag-aaral sila at magtatrabahong mabuti para sa ikauunlad ng sarili at ikaaangat ng bayan. Nanawagan din siya na maghanda silang maglingkod at gawin ang lahat para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang, 115 presidential scholar sa Makati ang nakatanggap ng tig 20,000 pesos na educational assistance. Bawat barangay na benepisyaryo sa buong bansa ay bibigyan ng 100,000 pesos bilang suporta sa 5 pinaka-nangangailangang estudyante. Ayon kay Marcos, inaasahang maabot ng programa ang mahigit 200,000 scholar mula sa 42,000 na barangay sa buong bansa. Mainit na tinanggap ng Caraga Region ang mga unang batch ng mga atleta at opisyal mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na lalahok sa 2026 Palarong Pambansa. Pinangunahan ni Nasipit Mayor Rosco Plaza ang pagtanggap sa mga delegasyon mula sa Central Visayas, Negros Island Region, Cagayan Valley Region, Western Visayas, National Capital Region, Mimaropa at Ilocos Region. Bubuksan sa May 23 at magtatapos sa May 31, gaganapin ang taunang National Multi-Sport Event sa bayan ng Prosperidad, Agusan del Sur. Kabilang sa ginawang paghahanda sa event ay ang seguridad, connectivity, mga lugar na paggaganapan ng mga laro at mga billeting quarters na gagamitin ng mga atleta. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Nasipit, proud silang ibahagi hindi lang ang kanilang mga pagkain, kundi maging ang mainit na suporta para sa mga batang atleta na nagre-representa sa kanilang rehiyon ng may husay. Sa balitang pangkalakalan, nagbabala ang Department of Agriculture sa mga mahuhuling lalabag sa itinakdang price ceiling ng pamahalaan para sa imported na bigas.
Matatanda ang inuutos ni Pangulong Marcos ang pagtatakda ng 50 pesos kada kilo sa 5% broken imported rice sa loob ng 30 araw upang tugunan ang pang-aabuso sa presyo at merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., binigyan ng bagong kautusan ng mas malakas na legal authority ang pamahalaan kumpara sa mga price intervention noon. Sa ilalim ng Republic Act 7581 or Price Act, ang mga lalabag sa itinakdang price cap sa mga pangunahing produkto ay mahaharap sa 1 hanggang 10 taong pagkakakulong at multang 5,000 hanggang 1 million pesos o pareho. Maaari ring pansamantala o permanenteng ipasara ang mga establishmento, kumpiskahin ang mga produkto at maglabas ng cease and desist order. Binigyan diin ng DA na patuloy ang kanilang monitoring team at inspector na mag-iikot sa mga palengke, supermarkets at rice retail outlets sa buong bansa. Samantala, nagsagawa ang Department of Agrarian Reform kasama ang Philippine Coconut Authority at Bicolandia Organic Cocoa Farmers Agriculture Cooperative ng isang specialized training tungkol sa value-added coconut products sa Sipocot, Camarines Sur. Bahagi ng proyektong Village Level Farm Enterprise Development, layunin ng training na walang masayang sa mga ani na magsasaka. Sa pagsasanay, itinuro sa mga miyembro ng Masaganang Buhay Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association ang mga produktong pwedeng gawin mula sa niyog tulad ng lubid at poste. Bilang dagdag na suporta, nakatanggap din ang mga lumahok ng 500,000 pesos na halaga ng materyales para sa pagsasaayos ng kanilang processing center. Inaasang magsasagawa pa ang DAR ng mga susunod na training tungkol sa paggawa ng pataba at uling mula sa niyog para mapalawak ang kabuhayan ng mga miyembro ng samahan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Froilan Hernandez Jr. at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nabubuklod sa bagong Pilipinas.